sabihin na natin from March 10. No? March 10. Ano na ngayon? Diba sa haba ng araw na yan, imposibleng nandun pa nga talaga siya. Ngayon, kung nanduron pa talaga siya, ba sino to? Oh, siguro naman maniniwala na tayo ngayon. May video na oh. Di ba? Nakita na natin. Magsalita na. Oh, hindi pa ba kayo maniniwala? Salita na ang ating First Lady. Doon sa mga umaantabay lagi dito sa dito sa ating finding First Lady. Mayroon na siyang video. Doon sa mga nagsasabi na ito ay edited uli, patunayan ninyo. May speech na siya. Ito na video, wrap up video dito noong Women's Day, Women's Month. At ito ay ilang minutong video to. Nung una, sinasabi ko, 2 minutes. Medyo humaba talaga. Di ba? Kaya maniwala na kayo na nandirito na ang ating First Lady. Okay, easy lang pa tayo. Walang personalan. Kung bago pa lang po kayo sa channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content, especially dito sa ating First Lady. Ewan ko ba sa inyo, bakit itong ang content ko lang kay First Lady, lagi niyong pinapanood. Dami pa naman akong nawala tuloy. Nahiya. So, ano ba nilalaman nito? Well, ganun pa rin. Diba? Mga video, picture, showing our First Lady, kung saan, umaten na naman siya ng event, Women's Month. Pero dito kasi nagsalita na siya. Kung maalala nyo kasi doon sa mga ibang video, di ba, na meron tayong nakita, yung doon sa Coast Guard, di ba, doon sa pagbibigay ng ambulansya, di ba, puro video lang. No? Dinaanan lang siya ng camera. Dito ngayon kasi narinig natin yung boses niya. And in fairness may kalambingan ng boses ng First Lady natin. Yung malumana eh. So, ngayon narinig na natin. So, we expect na ganun yung boses na maririnig natin kung magla-live siya at sasagutin niya yung mga tanong ng whereabouts nung pumutok yung issue kay Paulo Tantoco na alam natin. Ngayon, ang matagal ng iniwasan and even yung family mismo, we never heard anything. Di ba? Mas pinili nilang manahimik. Yung mga taong kasama nila doon sa event na kung saan nakita natin, March 8, nasaan na? Yung mga taong binanggit ni Dean Chase, ang mga Cebuanos, nasaan na? Bakit wala ba? No? For sure, nandirito na sa Pilipinas yung mga yan. Bakit walang nagsasalita? Diba ba? Bakit walang social media, walang mainstream media na nagsasalita? So, pakinggan natin kung ano yung sinasabi kong maganda din pala yung boses ng ating First Lady. So, allow me to play. And medyo hinaan natin ng konti yung sounds kasi may may background music. It might cause some restriction sa aking content na to. So, subukan ko hinaan lang pagdating sa boses ng First Lady, lalakasan natin, Bear with me, please. Spouses of the heads of the diplomatic missions in the Philippines, distinguished ladies, thank you for coming here today. Tonight, we honor the grace and the strength of women who lead us not only with wisdom, but with purpose. Alam niyo yung parang pinaka-monitor na yan. Sinum ko talaga yan and it seems legit, no? Yung date and days, no? 27, which is Tuesday, no? Tuesday yan eh. Yung 27 na yan.
Thursday. Sorry. Thursday yan. Makikita mo talaga nandoon. Medyo sinilip ko talaga. Tinignan ko maigi. Although blurred siya, pero tama naman. 27 siya ng Thursday. Subukan yung isom yung part na yan. Makikita ninyo na it seems legit ito. No? So, tuloy natin. Tingnan nyo, narinig yung boses ng ating First Lady, di ba? May babalik ko ng konti. Yan. Actually, nasa ano yan. Makikita nyo yan. Ito yung 27 na yan. Ito March 2025. Ito ay Thursday. No? So, makikita yan dyan. Kung talagang pagtutuunan nyo ng pansin. Legit. No, na nandirito siya sa event na to. I can say that. Okay? Hindi ka pa maniniwala. May audio niya na. Oh. Baka, tapos sasabihin, hindi pa rin tayo naniniwala. Naniniwala ako. Kasi may audio na. And, ayun nga, tinitignan ko yung buka ng bibig. Alam niyo yung mga, baka dove lang siya. Diba? Nauuso rin yun. So, tuloy natin. Hinaan ko na lang yung volume kasi mukhang background noise. Voice, ano na yun? Audio. Strength of women who lead us not only with wisdom, but with purpose. Chika-chika lang. Beso-beso. Kaya walang boses yan. Is more than symbolic. It's powerful. Yan, ito na yung boses. Carry not only the voices of your nations, but also the aspirations of countless of women who see in you a reflection of what is possible. So, pansinin ninyo yung buka ng bibig niya. Nakikita na siya yan. Walang boses niya yan, ha? May background music kasi. Lead, to women who lift, and to women who continue to pave the way, may your influence know no boundaries. Cheers. Okay, so yun yung isa sa naging basihan ko, no? Pansinin ninyo yung buka ng bibig niya. Although hindi masyadong pinopokus, pero most likely, no, totoo na tong video na to. Para sa akin, totoo na to. At kasi sa tagal ba naman, di ba? For sure, kasi sabihin na natin involved man siya, no? Sabihin lang natin, no, in case, doon sa napag-usapang drugs na yun. Sa tinagal-tagal, sabihin na natin from March 10, no? March 10, ano na ngayon? Diba sa haba ng araw na yan, imposibleng nandun pa nga talaga siya. Ngayon, kung nanduron pa talaga siya, ba sino to? Di ba? Sino to? Ano to? Baka hinusayan yung pag-edit? Di ba? Kasi para sa akin yung mga ganito, hindi ako expert sa mga ganitong klase. No? Ako nagbabase lang kasi through the pagbubuka ng bibig niya, di ba? Although sabi nga, hindi ganun ka naman tutok yung camera, but kung susundan mo, pwede. And the date noong doon sa projector na yon or tarpaulin ba yan, makikita mo talaga na Thursday 27 of March 2025. No? Ngayon, kung paano nila minanipulate siya, kung edited man to, well, mahusay na yung gumawa nito. No? Hindi katulad ng mga picture. Nakitang-kita natin yung mga pagkakaiba. Okay? So dito, okay naman siya. Para sa akin, no? Nasa malapit na sa katotohanan. Pero, may pero tayo dyan. Ito ay nasa Malacanang mismo. Di ba? Ano yung sabi?
celebrate Kalayaan Hall, Malacanang Palace. So nasa Malacanang to. Di ba, nagkalat yung mga press corps dyan. Yung mga media ng Malacanang. Oh. So, maybe isa ito. Okay, sabihin na natin, isa ito sa mga press corps ng Malacanang. Bakit wala man lang konting kwento sa kanya? Di ba? Tanong, kasi sa matagal nang naging issue to eh. Di ba? Bakit walang nag-interview sa kanya? Kahit na after ng event or before this event. Di ba? And, mainstream. May mga ganitong pagkakataon, imposibleng hindi mag-unahan yung mga mainstream media na yan para i-cover tong mga ganitong event. 27 March ha. 27, anong araw pa lang ngayon? Katapusan pa lang ng Marso. 3 days. Di ba? At yung 27 na yan, from March 10, naghahanap na ang taong bayan nasaan na ang First Lady. Bakit wala? Maaaring hindi lang yan March 10, pero kasi pumutok ng gusto yan during those date. Di ba? So, bakit walang mainstream media? And bakit ganito yung mga video? Di ba? Sabi ko naman sa inyo, more or less, medyo legit. Para sa akin, nasa medyo katotohanan na tong video to. At tulad nga ng sinasabi ko, bakit walang mainstream media na mag-i-interview sa kanya ng totoong nangyari at nasaan siya during those days. Di ba? Yun lang yun. In terms of legitimacy, authenticity ng video na to, I can say, no, maaaring totoo. Ngayon kung hindi ito totoo, napakagaling nung nag-edit nito. Para sa akin ha. Kasi mukhang totoo siya. Kaya nga nasabi ko na medyo para sa akin authentic to. Na hindi siya mga throwback video. Hindi siya throwback video para sa akin. And of course, di ba, yun nga, yung tagal ng paghahanap natin, sigurado ako, nakabalik na dito yan. Bakit di walang magpunta sa ating airport, TFA, di ba? Ng mga social, ng mga media outlet, mga mainstream media, just to confirm kung umalis, bumalik na ba ang ating First Lady. Walang gumagawa, di ba? Ang daming paraan para ma-check ng whereabouts niya ng mga mainstream media kasi sila yung may access talaga eh. Pero bakit wala? Yun yung malaking tanong. Nandito na siya, okay, sabihin na natin. Why there's nobody among this mainstream media ang makaisip na, uy, nandito na yung First Lady. Siguro pwede nung ma-interview. Di ba? Ayun nga lang kasi, di ba, kung naalala ninyo, yung mga dati kong video, mga nauna ko na may dalawa akong reporters na kinuunan ng video nila, di ba, according to them, pwede naman magpa-interview. Pero, yung nakausap nila, I'm not sure kung nasa loob talaga yun, pero contact person daw nila para makakuha ng appointment para ma-interview ang First Lady. Pero, according to sa kausap nila, hindi naman daw big deal, no? Ang First Lady, which is wrong para sa akin. Because of accused involvement of her doon sa mga kwento na yun. Okay, so medyo mahaba na tayo, no? Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. For me, this video is malapit sa katotohanan. But still, I still have a big question. Why there's no mainstream media sa event na to? Issue lang po tayo ng personalan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.